Okay, magandang hapon. Ngayon ay March 17, 2:30 ng hapon. So, nandito tayo sa ating taniman. So, meron na tayong 3 box na naubos na or nabenta na. Ngayon, ang ginawa ko, yung mga binenta ko, sinama ko na yung net cups kasi bala ko magpalit ng net cups. So, yung mga luma kong net cups, papalitan na natin. And let's see what's gonna happen. Kasi may bago ako nabiling 128 holes. Mas gusto ko yung setup niya, tsaka yung size niya. Mas mahaba ng kaunti at mas madaling gamitin. So, yun yung current na gagamitin ko. Kaya yung mga lumang net cups, dinidispose ko na. So, sinasabay ko na siya sa pagbenta. Kaya kung makikita nyo ngayon, ayan, mga wala na yung net cups. Ang problem lang, hindi naman sobrang malaking problem. Yung mga excess kokopit nila, syempre, kasama na doon. Anyway, so, ang ano na lang natin, siguro mga 3 box na lang to. Yan, 3 box. So, bukas may dispose ulit tayo mga, ano lang naman, 8 pieces lang. Tingnan natin kung madagdagan pa. Pero ang prayo kong maubos is ito, yung mga nasa malalaking patungan, kasi yun yung gagamitin natin dun sa kabilang, yun sa 1x3. And ayan, so ito yung bell pepper natin, okay naman. So ito yung mga marigold. Then kahapon na kalimutan ko pala magdilig kaya sobrang natuyo tong mga basil natin dito. Pero moving forward, medyo babaguhin natin yung setup natin dyan. At kung makita nyo, ito meron ako mga pots dito. Binili ko lang din to online kasabayan nung 128 holes na tray. Ano lang siya, manipis, pero 5 inches na pots. So bala ko mga potted yung ilalagay natin dyan sa paligid dyan. And bala ko maggulay din katulad ng pechay, mustasa at kung ano-ano pa. Pero potted. So malamang ha-harvest lang tayo ng seeds ng sweet basil, then i-clear out ulit natin yan. Tapos magpa-potted tayo. Possible magpotted din tayo nitong marigold. Pero pinag-aaralan ko pa. Tapos ito naman, ito petunia to petunia. Baka i-transfer na rin natin to moving forward. Hindi pa ba siya nag-uugat? May konting ugat na, pero hindi pa naman ganun kalaki. Yan yung petunia natin. Ayan. Hindi ko lang alam kung na-itsura niyan Pero flowering din yung katulad nito. Ayan. So ito yung marigold natin. Tinanim natin. Kailan ba natin tinanim ito? Basta yan, tinanim natin yan. Nakakatuwa kasi nakapagpatubo na tayo ng may flower. So aralin natin kung paano natin paparamihin via cuttings or kung ano man. So ayan. So ito yung mga excess dun sa mga pinag-harvest ko kanina, tsaka ng isang araw siguro. Yan. So ilagay ko na dun sa compost ko. Ito yung compost ko. Yan. Pag napuno ko yan, bubulukin ko na lang. Tapos yun yung gagawin natin pataba dito. So meron akong bad news. Pero good news na rin na nakita ko siya ng mas maaga. Ito, hindi yan kinain ng ibon. Actually, kanina nung nag-observe ako dito, napansin ko na may kakaiba dun sa mga dahon niya. Meron siyang trips. Yes. So last year, naka-experience na tayo ng trips. Mga July pa yata yun. Nung na-experience natin. Ngayon, medyo maaga-aga natin siya na experience. So, alam ko na yung itsura nung damage niya. So, parang ano siya parang nagiging medyo transparent yung dahon. Kasi unti-unti nilang kinakain yon. May maliliit talaga doon, sobrang liliit. Yun yung trips. May mga adult trips, hindi ko sure. Medyo sobrang liit din, pero medyo dark sila. Yung mga larva naman nila, medyo madilaw. So, yung nakita ko dyan kanina. So, lahat nung may damage na napansin ko na silvery, parang nagiging medyo transparent na yung dahon. Ibig sabihin, tinamaan na yun ng trips or meron ng mga larva yung trips doon kasi unti-unti na silang kumakain. So, sobrang bilis kasi magparami ng trips. And, last year, dito ko rin sa part na to unang napansin yon. And, hopefully, hindi to masyadong maapektuhan. Pero, ang next naman nating tanim, ay dito lang, 4 lang, 1, 2, 3, 4.
Pero bala ko sana magdagdag kasi baka hindi pa ako ready dun sa kabila. So baka magdagdag pa tayo ng konti muna dito. Pero hindi na banda dito. Ang kaso ang ilalagay natin dito is yung mga cucumber natin. So ito lilinisin ko rin to today kung kakayanin ko. Pero yun nga ang ginawa ko ngayon. Lahat ng dahon na nakita ko may tama ng thrips ay tinanggal ko. Actually nilagay ko lang dun eh. Hindi ko sure kung tama yun. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Ang thrips kasi bisa pagkakaintindi ko, hindi naman sila talaga yung lilipad. So parang siguro dala lang din sila ng ibon. Kasi may mga tama din to ng ibon eh. Diyan sa gilid-gilid. May tama rin ng ibon. So sa palagay ko, ibon din yung nagdala. So yun yung isang challenge ko dito. Kasi nga hindi ko ayos eh. Kahit anong kung saan sila sumusuksok. Pero anyway, yun yung nangyayari ngayon. At kanina ko lang din nalaman. So maglilinis lang ako dito. Tapos yan, nilalagay natin doon sa compost. Pupunin natin siguro yung compost. Then unti-unti natin itong lilinisin. Pag naka-harvest na tayo ng seeds niyan, gagawa na tayo ng potted. So hanap lang din muna ako mga lupa-lupa dito. So yung tanglad naman natin, medyo naka-temporary yan kasi sobrang dami na nating tanglad. And hindi ko sure kung kita dito, pero tingnan natin yung kabilang taniman natin. Hindi pala kita. Hindi kita ba dyan? Hindi sure. Basta yun, yun yung kabilang taniman natin. Yun. Kita nyo ba yan? Tanim. Tapos doon sa 1x3, doon tayo magtatanim sa susunod. So yung mapansin nyo, pag mga 3 o'clock na, wala na masyadong araw dyan sa part na yan. And mamaya magdidilig ako dyan. So, pero makita nyo yung nasa pots na yon, mga tanglad dyan. Ang dami ko ng tanglad dyan. And tulad na banggit ko sa inyo, gusto ko mag-potted. Pero ano naman mga gulay, mga pechay, mustasa. So tingnan natin kung makakapag pabunga tayo dito. Pero yung seedlings nila, alagaan natin sa baba, isasabay na natin doon sa ating mga tawag dito? Lettuce. Ayan. Tapos pag mga 2 weeks old, ilalagay na natin siya diyan. So kada isang pot, isang gulay yan. Mustasa, pechay, siguro ilalagay natin diyan. So lilinisin lang natin unti-unti. So magpa-potted setup muna tayo. Para rin madaling ilipat-lipat or i-transfer pag kailangan natin. Kaysa sa isang malaking setup siya. So ito, kung mapansin nyo, medyo nag-recover naman siya. Nag-flowering na nga eh. Possible pa nga magbunga yan. Pero papatayin na natin siya kasi meron na siyang kapalit dun sa baba. So ayan, hopefully, hindi na dumami yung trips dito kasi alam mo naman kung gaano kahirap magkaroon ng trips. Sobrang bilis nilang dumami lalo na ngayong panahon na sobrang init. Sobrang bilis nila mag-multiply. Parang every 2-3 weeks dumadami sila ng dumadami. Ganun kabilis. And dahil magaan lang sila, pwede silang dali ng hangin. Medyo malakas yung hangin dito sa taas. Yan. So, ayan. So, dito goods naman, yung asyetaba natin, hindi ko lang kung anong gagawin ko pero sobrang lago ng asyetaba. Siguro naalagaan natin ng medyo maayos naman. So, ang pinaka-plano ko ngayon is linisin to. Linisin. Tapos, yun, inabot na rin tayo ng paglago eh. Ayan. Tapos ito, flowering na rin yung ano natin. Yung basils natin. So, makakuha naman tayo ng marami-raming basil seeds. And yun nga, yung napagbentahan pala natin nasa around 2K na rin yata. So actually quota na ako in terms of para makapagtanim ulit. So ito, yung mga bonus na lang yan, mga bonus. Ang target talaga natin is 2,800. Palagay ko easy 2.5 naman tayo dyan. And the rest is tingnan natin. Okay, madi-dispose natin yan. Pero kasi since nagbago nga ako ng schedule ng harvesting, so nagbago rin tayo ng oras ng transfer. Kailangan ko mag-transfer sa March 19, pero malamang madelay yon. Pero at least kailangan natin linisin muna. So ang prayo ko pala maglinis muna nito para by March 19 is makapaglipat na tayo ng ibang mga seedlings natin. And may mga box naman ako dun sa baba. So kailangan ko na rin maayos yung mga box para dun sa kabila. So inuna ko talaga itong mga malalaki, yung patungan, kasi yan yung kailangan kong patungan dun
sa kabila. Okay, yung iba dito siguro paso na lang. Ayun, mapansin nyo, paso lang yung pinapatungan ko at may mga paso pa naman yata doon. Hanapin ko na lang yung pwede natin gamitin. And that's it. So hopefully may nakita kayong kakaiba maliban dun sa trips. Hindi ko na pinakita sa inyo, pero pag nagkaroon ulit, pinari napansin natin na may mga nakatalon pa sa ibang mga dahon, ay papakita ko sa inyo yung tama ng trips. So hopefully hindi na to matamaan. Kasi bukas, dispose ko na naman to eh. Bukas may order tayong 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, ito siguro. Dispose na to kasi yung malaki yung kailangan natin. Then, may susobra pa pala ito. Tapos, 2 box na lang kailangan natin. So, kaya na yan. Ilang? 10 customer. So, tingnan natin. That's it. Thank you very much. Update ko na lang kayo susunod. Bye-bye.